pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Atong oras 1:21. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Kumusta? May hapon ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Init, no? O dining oras sa 1 to 2 ting pahulay ni. So gidasig ta kamo nga dalunggan dilin nyo si Piaton magsunod mo sa ato nga programa nga Nuda Biritas unya den ping-piyong sa mata kipat-kipat panalagsan, no? Para bugnaw ang ato ang paminaw sa atong lawas ug dunay mga kahoy punuan sa kahoy diha sa inyong lagwerta sa inyong nataran. Diha mo magpasilong, ayaw mo diha sa inyong balay kay pandaro man inyong electric fan. Kunya imo pag yung pakusgan na pagpakusog na nataas imong bayro nun sa spalko kuryente. So may paimunaog mo maghimo ka og lantay kung mahimo, kung dili sa padiha swing na uban diha nga kanabitong kanang gana kay tanawon ba hiyahay nga magtanaw ka pa lang murag katulgo na po daw. Di ba? So kini para ni ako ni ipahinungod kining orasa nga alaw na ngadto sa alas 2 ngadto sa ato mga igsuon nga may edad na, okay? Ganahan kay na sila nga magpirok-pirok ilang mata na ning orasa. At the same time, maminaw din sa atong programang Nuda Biritas. Ang atong mga kaigsunan nga gusto magpadangat sa tampo or mga pangutana, mahimo nga inyo kining i-text diri kanako sa Facebook o dili ba diri sa 0917-704-3210. Akong balikon, 0917-704-3210. May musad nga ipadala pinagi sa sulat ang inyong mga pangutana, no? Ilabi na o tag-as gyud panalitan. Dita magpanagana sa pagbasa na kutob sa maabtan sa atong broadcast. Doon na mo'y kasibot sa pagpadagat sa mga pangutana, buhatana. Ang mga pangutana nga atong dawaton nato dinhi pulos mga pangutanang legal, no? Nga atong paningkamutan nga matubag ang inyong mga pangutana pinagi dinhi sa Nuda Biritas. Magsaba masad mi og di na mo kaya ang pagtubag sa inyong mga pangutana. Kining programa kun buto naon dako kay kini og tabang diha ninyo. Ma-educate kamo ilabi na katong ato mga kaigsunan nga naa sa probinsya. No nga ingnon ta sa pagasulti, to be honest, no? Mga ignoramos pa, ignorante sa atong mga pamalaod sa pagkakaron. Pinaagi din sa atong programa nga Nuda Biritas, maedukar kamo, makakaton kamo. Importante sa katao nga dunay gamayng kahibalo o kaalam kabahin ining mga butanga para makatag kini kumpiyansa sa inyong kagalingon oras nga naay mga butang nga inyong pakisaran. Unya madunduman na dayon ninyo nga once upon a time imong nadunggan ang mao nga issue dinhi sa atong programa. Ug nadunggan ninyo unsay pagpasabot or explanation sa gipadangat nga mga pangutana, ma-share kana ninyo sa inyong mga higala. Diba? Sige. Sa di pa ta tagad sa unang problema or unang pangutana karong hapuna atong naandan tagaan ta mo og nindot kayo nga music karong hapuna uban ni Jesse. Jess? And now the end is near,
And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and I spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Sige, salamat sa nindot kayo katugtog o para to ni Tiyo o ni Tiya nga naminaw din sa ato nga programa. Basta mo tanan mo, kinsay nga lang si imong Tiyo, Sir Frank, ay bahala na mo din. Bisa ka na imong iapilo pautan na, minasab ni mo, o sige. Niyang unang pautan na, atong hatangan og pagtagad din sa ato nga pagpanaguban. Gwapo kay kining pangutana o ipanginaot nako nga maghatag kini og mayo nga pagtalunan sa uban, no? Ilabi na katong nahupot og kining property or yuta ang butang to ipasabot. Mingong gutag yuta, ang imagination na to nga yuta diya sa kaang o real property kanang halapad lugar nga kayutaan. Ang pangutana mao ni, sakto ba ang akong buhaton nga mudangop ko sa korte aron na mahatagan ko og tax declaration certificate kay gibalibaran ko sa new nga tax declaration certificate sa assessor's office na ako'y titulo sa yuta. Ang tax dec na lang ang wala. Alright, akong balik ko na para masundan sa uban.
sakto ba ang akong buhaton nga mudangop ko sa korte aron matagaan ko sa tax declaration certificate kay gibalibaran ko sa new tax declaration sa assessor's office na ako'y titulo sa yuta ang tax dec na lang. Okay. Ato ning tinambanon, una sa tanan, pasabton ta kamo kay basin dili tanan ang nakasabot na ini. Ang tax declaration unsa man, muna ikaw ang pangutana. Kay kini ra ba nga tax declaration, musugot kita og dili, gipaymudsan ni sa mga sagad, mga professional squatters. O kining mga professional squatters, uso ni dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga kung makapuyo ka na sa ilahang kunuhay nga propiedad na ay tax declaration, unya patuon din nila, ikaw patuon nga nagpuyo na titulo na kuno to sa yuta. Tinood ba na, Sir Frank? Of course, dili. Ang tax declaration nagmatuod lamang nga nagpuyo ka sa mao nga yuta in possession. Sa to pa, kung nakapuyo ka sa yuta, diha, unya nakabaton kag tax declaration, wala na magpasabot nga titulo na kana sa yuta. Nagpasabot lang na nga ikaw na diha kapuyo. Kay magbayad ka man sa buhis sa inuta sa assessor's office o diha mismo sa treasurer's office. Uso ni. No, uso ni. Muna nga misnomer ang uban nga mag-ingon nga ako na ako'y tax declaration. Kay gatuo siya nga sa susamag bahin titulo na kanasyuta, dili na siya pwede, ma'am, o dili na tinuod. Ang titulo gayon nga ang makatunol niya na maura ang Register of Deeds. Kini nga isyu sa pangayo sa tax declaration, ang makahatag ni maura ang assessor's office. Sa mga munisipyo, naatay municipal assessor. Sa syudad, panalitan din sa atong syudad, city assessor's office. Dito ka makapangayo. Pero ang problema ni Ninautana, di siya matagaan. Tungod kay naay previous nga tax declaration. In other words, gibag-o kay siya na in possession. Alright. Unsay remedy? Ang remedy mo, primero, duulan na to katong naghupot primero sa tax declaration. Katong primero, ha? Katong primero. Kay bag-o naman, kay ikaw naman nagpuyo na ng mga propiedad. Istoryahon ni mo. Nga gusto ka man mangayo o bag-o nga tax declaration kay ikaw naman nagpuyo na ng yuta. Pasamto ni mo nga, pwede ba nga magbuhat ka og suwat nga ipakansilar kining imuha nga tax declaration aron nga ang akong request unoran diha sa assessor's office. Mura nang usa sa mga remedy, hangyoon na to. Nailang paagi nga maura, waiver selbe. Magsuwat gyapon katong primero nga adunay tax declaration nga magpaybaw sa municipal or city assessor's office nga di na siya manginlabot, giwave niya iyang katungod og tagaan og bag-o nga tax declaration kining tawhan na deberer selbe. Now, karon panalitan, Sir Frank, og dili gyud kay gahig ulo. Mana ng panahon na nga madto ka sa korte, imong ipadangat ang imong kalisod sa pag-secure o tax declaration ug mangayo ka og order aron i-address ka ng order dito mismo sa assessor's office nga i-disregard na katong previous total doon na may mga attempt nga iyang istorya pero dili man gyud, no, waiver
or ipa-cancel siya mismo ang mag-request to cancel the previous tax declaration. Di gyud. So you ask the order from the court, and the order must be addressed to the assessor's office, ordering the assessor's office to issue a new tax declaration to the bearer. Mura na ang bugton na ito nga sulbad or pamagi. Galibog ko, nganong dili ta mag-issue o tax declaration nga. Katong primerong naghupot, wala na diha. Dapat wala na to nga tax declaration. Kay basin unya, nga ga-expect sila nga pagkasunod buwan mo nito kay magbayad, wala na magpuyo. Wala na obligasyon katong tawhana, kaya wa naman siya magpuyo. Ni ay bag-o nga gusto magpuyo, maglukat og bag-o nga tax declaration. Mo'y angay na to tagaan og tax declaration nga bag-o. Kay siya naman ang mahimo nga bag-o nga taxpayer. I-area. Pero worst comes to worst, I advise, please go to court and ask the court to order. Nagit siguro ibang mga kuanggol nga mga dilitanan nga mga public official sa mao nga opisina nga magpa-ik-ik ba o kunuhay dili basta-basta ang pag-release sa tax declaration. Formality kini lamang. May ngani ka nagduol sa inyo. Ang uban, di man ngani maglukat og tax declaration. Bitaha ka tong maglukat kay magbayad ka man, i-acknowledge ka, silbi. Pagbayad nimo diha sa buhis ka ng real estate tax, isyuhan ka magresibo. Di ba? Sugarbo nimo nga kung makahupot ka na ni ana, it means ipso facto you become a possessor of that property, not an owner or registered owner. Okay? Sige, manginaot ko nga nasabtan ninyo na kanang ako ang pagpasabot niya kaninyo din sa ato kapag panaguban kay importante ne nga inyong pagkatimanan. Sa ako nang gisulti earlier nga uso ni Raba kini mga tax declaration. Unya basig gipatuo mo kay kining mga professional squatter din sa ato. Di ba pasudlon mo sa area nga ilang gi-claim nga ilaha kuno kay na ay titulo sa yuta nila nga panahon pa ni Mampur o hanap na kayo ang photocopy na o niya napag-plug sa Canada, plug sa Japan. So baka na klase nga titulo. Pangilan ba? Oh. Na once nga maka-occupy ka diha sa ilang gitumbok, available nga yuta, palakaton ka og tax declaration, patuhuon ka na dayon nga lehitimo ang imong paghupot sa mong yuta. Patuhuon ka nga titulo na. So mag-inisog ka yun. Ug dunay tao nga mangilabot sa imong pagpuyo diha nga papawaon ka, isog ka kay gipatuo ka man sa sinugdanan nga imo kana nga property. Nadunggan ang sulti sa professional squatter nga nag-convincer diya kanimo nga dili kini basta-basta, okay na kini, okay na. Muna nga madunggan nimo nga once nga ni nga idemolis ang mga squatter, ilabi na din sa ato sa Cagayan de Oro. Isog kay na sila. Labi-labi ka isog. Manikbas na kung magpadool, putol imong liog na ba? Di ay wa nila masabte og bayo. The distinction between the tax declaration and the certificate of title. Once you have the tax declaration, it follows nga you are in the possession. To ripen that into a full ownership, you go to the register of deeds and ask for the issuance of the certificate of title. Although taas kayo ang proseso niya na. Ato nang timanan, magasto at the same time. Okay? Sige.
lain na sab nga nindot kaayo nga music among itagana karon nga puna. Lingaw ni no samtang nga pirat-pirat ang mata ni Lulo. Sige lo may hapon para nimo karon nga puna ang mao nga music. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh, 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 don't you know I love you so, and only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please. Okay. Lain na sab nga taga na tuog pagtagad karon nga puna, lain pangutana gikan sa usa sa atong mga tigpaminaw dinhi sa programang Nuda Veritas. Take note nga ang atong programang Nuda Veritas madungog lang ninyo katulos usa ka semana, no? Adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes doon na tayo YouTube. So in kaso nga gusto ka mo nga mag-update at the same time mag-review sa atong gipangiskutan dinhi, ipaniguro ni GC James nga ma-post diha sa YouTube ang tanan namo nga mga episode sa programang Nuda Veritas para nga doon na kamoy kadangpan mag-review pananglitan mo unsay among gipangisgutan na adiha. Ha? I-open lang pinagi nining musunod. Nuda Veritas CDO. Ako balikon, Nuda Veritas CDO. Tuplok ninyo diha, manggawas na dayon ang mga nagkalalaing topic sa atong nga programa nga Nuda Veritas. Ang lain na itong pangutana nga ako nga ipabati di kaninyo, kini para ni sa atong mga kasambahay. No? Finally na atay balaod kini sa kasambahay lo. Dili kay tanto pang dugay ang implementasyon sa mao nga balaod kasambahay lo. Dinig bahin na ang kasambahay, ang mga kasambahay, ang ilang status dili managlayo sa status sa ordinaryo nga empleyado diha mismo sa mga kompanya. Halos maumaor gyud. Lamang diha sa mga kompanya nga na-employ ang ato ang mga higala, ang ilang educational qualification taas-taas, no? Mag-agad sa kuan kining gikinanglan sa kompanya. Sa kasambahay, kasagaran nga mag-apply og trabaho kasambahay. Kadtong ingon pa nila, ako wa man ko ka eskwela, di ba ko basta-basta maka kining apply diha mismo sa Del Monte.
Kay ako nahuman high school raman. Ang akong nahuman grade 6 raman ko. Di man ko maka-apply basta-basta di sa Coca-Cola. Ilang college graduate man. So, you become hopeless. Diba? Because you cannot work. Because of that requirement that each applicant mahimo gyud nga college graduate. So, ikaw, nahimo kang pamilyado na. Gusto kang makatabang si mong pamilya. Unsa may buhaton nimo? Mao na nga namugna ang kasambahay law. Ang kasambahay law, ang diferensya kay naalanta magtrabaho diha mismo sa usa ka panimalay ato silbing agalon. Pero ang treatment nila insofar as the law is concerned, halos magkakapareho sa mga ordinaryong empleyado diha mismo sa mga korporasyon. Muna, kung mag-iskot ka og social security system, ang atong mga kasambahay doon na. Kung mag-iskot ka og 13-month pay, ang atong kasambahay doon na. Kung mag-iskot ka kay diha sa kompanya, gipangayuan man ta og clearances. Sa kasambahay law, ang tagbalay ang amo silbi nga mo'y agalon sa maong kasambahay must also require the following documents. NBI, pwede. Police clearance. Barangay captain nga clearance. Di ba i-require sabna sa mga empleyado sa ubang mga dagko nga mga kompanya? Halos magkakapareho. Kung gusto ka mag-retire, mao lang yapon ang treatment. Sa balaod sa labor law, kung tanaw nimo ang sit-up sa mga kompanya, kung doon ay empleyado nga makatrabaho og at least 5 years sa kompanya, and then mag-retire na siya because of his age, 60 years old, mausap na ang i-apply diha mismo sa kasambahay. Ang mga kasambahay nga paingon na retiring age, ang mga kasambahay nga makatrabaho og at least 5 years dayon magsaysinta dayon siya diha mismo sa usa ka panimalay, entitled gyapon siya sa retirement. Ang magbayad, maghatag na ang iyang amo, ang iyang agalon. So, wag kalainan. Kung ang Department of Labor, ang Labor Code of the Philippines, nag-fix sa minimum wage. Nga mauna nga to minimum wage kay mauna sa giisyo nga order gikan sa RTWPB. So, assuming ang minimum wage is 300 pesos per day. Example na. Ang sa kasambahay, naapod sila'y minimum wage nga parehara na. Ang diferensya lang kay naalang sila sa balay. So, huwag mo ito noon tupong-tupong na ta. Ayahay pa ang kasambahay kay mag-text man na siya. Magtanaw-tanaw pag-TV. Iyang agalon to dito sa opisina mauli og alas 7 gabi kay kuan man 4 days work a week. So dugay kayo siya ta ako amo dugay kay to magkauli kining mag-text ako mag-unsa pa nibo pwede. Pero kung kanang empleyado sa usa ka opisina sa kompanya, dili na makabuhat og ingonana. Dili. Hayahay ang kasambahay, oy. Hayahay. Nakaroon. Sa SSS. Alright. Sa SSS,
Pag edad nimo og 60 or 65, mandatory nga pag-retire nimo sa pagpanarbaho. Pwede ka na mag-apply for retirement sa mga benepisyo gikan sa SSS at the age of 60. Mausab na ang pribilehiyo sa kasambahay lo. Di lagi man naglayo, maumaura. Ang diferensya lang kay wa sila uniforme. Wa sila uniforme. Unya, libre sila sa marites, ilabi na kung makasilingan sila og marites. Sama di ay. Buntag pa sa'yo, paglakaw siyang amo, ay naog dito, magmarites dayo nga abi nimo. Sus, guwapo ka itong salidang tanggol, galing lang kay nahuman na. Oo. Abi nimo, nagtanaw ko gabi sa dula sa basketball sa PBA. Katanaw kong John Mark kay taga Cebu man na lugar, no? Mga bisag unsa lang. Artista, di kita makangan ng artista, kaya di mo ko kailan yung mga dagway. Si Tanggol ra po ako nailan. Wala na mo to Tanggol, nahuman na mo to istorya, oy. Bida ginis Tanggol. So, muna. Unya dayog, makauyab dayon ang mga silingan nga, ang mga kasambahay, ay taas kika ng istorya. Mamisita ang lalaki, kay wala tong agalon nga silbi amo sa babae. Alakan sa taon ang agalon. And take note, the role of the agalon is similar to the employer. You have to give benefits. Unya ang benepisyo, ang retirement karon sa kompanya, makadawat ka man og 15 days plus 15 days kay 22.5 man karon ang total. Murag apil man siguro na ang service incentive leave. Mausap na ang sa employer o sa atong kasambahay. Grabe ni kasambahay, oy. Basta kay mabot ang panahon nga ang kasambahay maghikos tag-iya din na makasaka silang balay. Labi na kung di mo na masuldahan o gisakto. Oo. Nakadumdum ko. Karong bago, atong mga higala, niabot gikan sa Amerika. Pag-abot din last week, pag-abot din wala na helper. Wala na helper. Kabaw ka pagpili sweldo sa iyang helper nga nibiya sa trabaho kay gimingo siyang uyab nga tos lanaw. All right. 9,000 a month. That's more than minimum. That's more than minimum. So na problemahan siya pag-abot din sa Pilipinas kay wa sa helper. Doon ay nag-apply o helper. Na ay mga prekondisyon. Ma'am, kining di lang kung magdugay, ma'am, kay Holy Week man sunod semana, mag-absent kay ko diha. Oh. O pa nga ni makasugod, gapay ba na nga mag-absent, grabe sa ni siya, oy. Mo nang gakitabo. So, in a nutshell, ang mga katungod sa mga kasambahay, dili maayo nga sila pihigon. Kay diha pa lang, sa pagpanarbaho nila, protektado sila sa balaod, dili pareha kadadto. Ako nakasaksi man ko kanadto, akong iyaan binatunan, tawag man namo sa Cebu binatunan o nagpa-helper silbi. Dito sa syudad sa Cebu, kana sila doon ay separate nga mura og balay-balay, di sila mga tulog, diha sila mamlansa, no, kanang mga trabaho, parts ilang trabaho. Pero lami og sudan. Kay insect man to ang tag-iya. Kanang sobra nila pagpaniud to,
nga mga saban ng klasiha sa isda. Kanang pula, lapu-lapo. Kadumdum gyud ko. Lapu-lapo nga murag palo-palo kadako. Di man na mahurot din nila. Kami hintay gatiwas. Apil ko kaon kay namisita man ni tan akong papa, akong lulo Silbe, sa iyang anak, akong iyan. O, gipakaon, so, enjoy kay me. O, may masagbatasan ang mga agalong, mga gaw, mga dagkong nga mga pamilyadong gaw diha sa Cebu City na daghang mga tindahan ng dagko, iyang man. Ang kinabuhi na to sa atong mga kasambahay, luoy. Kay mabunot man sila. Multipurpose ilang tumong tuyo. Palitan karon labandira ka. Naipanahon, ipareport ka dito sa tindahan kay ipatabang kag bantay. Di naman siguro na mahimo sa pagkakaroon. I'm sure. Kasambahay, naanggi kas balay. O bitaw nang gitawag og bahay. Okay, kining pikita sa panahon atong wa pa di matiwas na itong gisgot. Tiwas na ning kasambahay. Okay, kadiyot lang ha. Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Good afternoon, Sir Frank. Kadtong inadlaw nga mo trabaho 3 days lang a week. 500 iyang adlaw. Lakip sila ani imong giingon. Kasambahay magkani siya, ma'am. Depende sa inyong sabot. Para ito ako giingon nga wa pa nga ni makasugod trabaho, nagpasidaan na nga mo-absent na nag-adlaw kay Holy Week. Depende sa inyong sabot. Pero ang basic nga role sa tag-iya kanang agalon Silbe, must have to follow the law of this kasambahay. Dili sila maglisod kay ang balaod sa Department of Labor nga i-apply sa ordinaryo nga mga trabahante sa ato, no, sa maong mga kompanya, maura diha mismo sa balaod or pagtratar nato sa ato mga kasambahay diha sa panimalay. Naapon ni sila day off. Kulba ni sila, oy. Basta kayo unsay ato ang treatment sa usa ka empleyado diha mismo sa mga kompanya, dili managlayo. Pareha ra gyud tanan. O ngayon ni Ma'am Elizabeth, ingon siya, katong inadlaw nga mo trabaho 3 days lang a week, 500 iya adlaw, lakip sila, ani, separate na ning arrangement, ma'am, no? Inyo ning special nga arrangement, isip usa ka amo, unya, naa ang mo trabaho. Kung magkakasinabot mo, no more problem. Walay mag-contest na kaya nagkasinabot man mo. Walay tao magbuot ninyo, kay inyong manang nasabutan. So, kung mao nang imong arrangement, go ahead. Elizabeth, na may iyang edad din ni gibutang, 71 years ng iyang edad, kaning iyang gikasabot. Depende lagi kung magkakasinabot mo. Walay problema yun na. Wa may pwede nga makasalga, makaapil-apil sa kasabutan except sa mga hingtungdan nga nagkakasinabot. Kanauman mag-apil-apil nga, unsa man na idea, wala na ilabot, tampalinga na, kaya wala siya batasan nga nung gapil-apil na siya diha. Okay, nalasige, 71 years old. May edad na. Sige. Salamat. Kikasubo na ko nga wa na tay oras o panahon din sa ato pagpanaguban. Salamat kay sa pangutana ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Dako na mga ni nangimuha, ma'am.
Kana sigurado ko, i-adjust nimo na imong kanang ihatag nimo nga sweldo, masuko na. O, dili na siya makagusto nga madungog niya ang lain nga kuha kay mo inyong andan nga sabot silbi. 71 years old ngon. Talagsara nga ingon na nga gatrabaho lang gyapon kaag-kaag ng linakwan. Di mismo sa panimalay. Sigurado ko, ang trabaho na mga light lang, bisibi sa tanom, sa padiha. Limpyo siguro sa atugkaran. Anyway, subli, wan natin kung panaruguras, din sa atugkaran nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat na lami sa inyong pagpaminaw, pero mag-ulan sa ila, balay kada adlaw. Mag-ulian. O, depende sa sabot yapon ninyo. Oo, depende. Kung okay lang nimo mag-ulian, munang orasa nga siya mo uli. Para nimo okay na. Human manghugas o plato sa padiha. Feeling nimo okay. Compensated na sa 500. Ayo, kay sabot-sabot man saan mo. Sige, salamat kayo sa information na Ma'am Elizabeth Basilgo. Dinapita sa Lumbia. Usa sa mga dayhard na to nga tigpaminaw din sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay, wa natin kung panaruguras din sa ato nga pagpanaguban. Salamat na lang sa pagpaminaw ang isgutanan ni Ma'am Girlie karong gabi sa programa nga Kalipay nga Mulahutay sa Gold Radio. Mauni. Ang taphaw nga Kristiyano gusto mudawat sa langit nung korona pero sa krus dili mo alsa. Ang taphaw nga Kristiyano gusto mo dawat sa langit ng korona, pero sa krus dili mo alsa. Kini karong gabi ini, alas 6:30 ang takda sa kagabion, inyong babate, dinhi sa Gold Radio, 103.9 MHz FM, Cagayan de Oro, uban ni Ultra Girly, Gualberto Suwan. Di kinumawala ng Ultra. Di ba? Kaya muna, more than 10 years nag-exist ang Ultra. Di na pwedeng malangkat sa huna-huna sa atong mga suking tigpaminaw. Thank you so much sa inyong pagsunod. Sa nga ni JC James, diri sa Pikas, nga may atong katimbang kanunay sa atong pagpadagad sa atong programa. Magpasalamat mi sa inyong pagpaminaw dinhi o labaw sa tanan ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan, ang atong chairman sa Committee on Public Information o Assistant Majority Leader sa House of Representatives itong Dapitas, Manila niya. Katuo mo basig na sa barangay Kasuwagan na ni House of Representatives. Ingon ni kadako ang posisyon gihuptan niya ni Congressman Lordan Suwan. Uban pod ni Kagawad Aga Suwan, minority member sa City Council din sa atong syudad. Kami mag-ingon nga kahimtang sa atong kinabuhi, resulta sa mga desisyon nga atong kipili. Salamat og maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Disgrasya! Namatay ang usa ka construction worker og tulo ka lain ang samaran. Sa dihang natigayon ang usa ka aksidente sa